focus lang kayo sa kasalukuyang pamumuhay ninyo. Hindi kasalanan ang pagkakaroon ng utang. Lalong-lalo na dito sa mga abusadong ola na nagkamali kayo na nahiraman ninyo at hindi nyo sinasadyang hindi mabayaran. Pero sa totoo lang, hindi lang kayo ang mga biktima ng mga yan. Marami pa at hindi lang marami. Dinadadagdagan pa sa bawat araw. Alright, welcome back mga kadyani. Maglalambing lang po muli ako bago natin simulan ng ating tatalakayin ay paki-follow po muna ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share, hit yun na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun, stress ka na ba? Anxieties, depressions, talagang halos araw-araw hindi ka na makagulapay, makapag-isip ng tama dahil sa mga harassments, mga pagbabanta, mga pamamahiya, at mga problemang dinadala at binibigay sa inyo ng mga nautangan ninyo, mga online lending apps. Itong video ito ay para sa inyo. Tandaan ninyo na hindi pa katapusan ng mundo kung sakasakaling kayo ay nabaon sa utang dito sa mga ola. Ang pagkakamali lamang natin ay nahiraman natin ito. Hindi natin alam na gano'n ang gagawin. Sa katotohanan, ako man ay naging katulad ninyo noon. Halos araw-araw hindi ko alam kung saan nakukuha na pambayad. Iniisip ko paano ko babayaran. Ang laki na ng mga ibinayad ko, ang laki na ng tubo na kinuha nila, yung mga processing fee na nasa kanila na halos kakarampot na lang yung magagamit kong pera. Pero pagdating sa araw na kailangan mo na ng mapambayad, wala ka naman may pambayad dahil halos lahat nasa kanila na. Sahod mo, di ba? Nasa kanila na halos eh. For 7 days na ginagawa nila. Nagiging illegal na dahil sa ganyang kagagawan nila. Nagiging hindi ko na talaga makita yung essence ng mga 1 month na mga ola o ng mga lending companies sa mga online loans. Sa totoo lang, dapat imbis na makatulong ng tuluyan, mas lalo nakakalubog sa utang dyan sa mga individual na nagkakaroon ng utang at hindi kaagad-agad nakakabayad. At ang masakit pa nun, may previous na pamamahiya, pagbabanta at kung ano-ano na gagawin sa inyo nito mga abusadong ola. No? At nakakalungkot ding isipin na sa halagang maliit na hiniram mo ay hindi ka tahimikin. Ipopost ka sa social media. Tatawagan lahat ng contact reference mo. Lahat ng kakilala mo. Ultimo mga taong tumatawag lang sa'yo, mga nagde-deliver, lahat yan gagawin nila. Pero hindi yan ang dahilan para masira ang loob ninyo, mga kadyani. Etong video ito para sa inyo talaga, para sa mga problemado niya sa mga ola na yan. Tandaan ninyo, ang dami ko nang natatanggap na mga sinishare ng mga problema ng mga biktima. Sa GC ko, ganun din. Ang daming may mention sa akin sa GC ko na, Sir, totoo ba to? Sir, totoo ba may tumatawag na pulis? Sir, yung authority tumawag na po. Makukulong na po ba ako? Ano po mangyayari sa akin? Ano po mangyayari sa kinabukasan ko? Ano bang kakaharapin ko? Paano ko ba haharapin ito? Sir, patulong naman. Sa totoo lang, hindi ko kayo kayang tulungan lahat. Kaya nga gumagawa ako ng mga videos para sa inyo. At hindi para lang sa sarili ko, kundi para sa lahat ng mga taong hindi ko kayang tulungan ng sabay-sabay. At ako man mismo, kailangan ko rin ng pahinga at kailangan ko rin ng pag-iisip, kailangan ko rin ng kaliwanagan ng pag-iisip para matulungan ko rin kayo kahit paano sa maliit na paraan. Hindi ko kasi kaya yun sabay-sabay. No? Kaya nga, gumawa ako ng GC hindi para magkonsente na magbayad ng utang. Ginawa ko ang GC na yun para magkaroon kayo o magkaroon sila ng mga ideya kung paano haharapin yung problema, kung paano nga ba yung gagawin. Unang-una kapag ganyan nakakaranas kayo ng mga anxieties, depressions, stress, ilagak niyo muna yung sarili niyo sa isang bagay na mas pag-iisipan niyo mabuti, yung gagawin niyo, pagtuunan niyo muna ng pansin yung sarili niyo. Alamin niyo ba bakit kayo nahihirapan? Maghanap kayo ng mga kaibigan na talagang nakakaintindi sa inyo. Kung hindi nyo kaya, wala kayong kaibigan na gano'n, na walang nakikinig, it's better na i-put your emotions na lahat i-focus nyo sa ibang gawain. Siyempre, may utang tayo. Hindi man natin tinatalikuran yan. Responsibilidad pa rin po yan. Pero, isang tabi muna natin yon dahil nga,
sa problema na pasok natin. Kung hindi nyo kayang bayaran, huwag nyo munang pakaisipin, tandaan ninyo. Hindi pa yan talagang as in, nabaong kayo sa utang, nalubog na kayo sa putikan, napahiya na kayo, stop na buhay nyo. Hindi. Tandaan ninyo, may karapatan kayo na magreklamo rin dito sa mga abusadong ola. Kung mga abusadong ola naman na ito, please, kung kayo pa ay may mga konsensya, mga ola agent, sana huwag nyo maranasan yung mga nararanasan ng mga taong talagang nalugmok ng husto at kinuha yung sarili nilang mga buhay. Dahil hindi naman lahat ng tao kayang harapin eh. Hindi naman katulad namin na mga medyo nag-adjust na sa mga buhay na pinagdaanan namin. Kami, inadapt lang namin yung araw-araw naming responsibilities sa sarili, sa pamilya, sa mga dapat na unahin. Kasi minsan may mga bagay na kailangan unahin. Katulad na kung sakaling kayo ay nangungupahan lamang, may mga bayarin kayo na hindi naman pwedeng basta pabayaan lang, di ba? Yun muna ang unahin natin. Unahin natin yung mga, kung may anak tayo, kung may mga magulang tayong kailangan tulungan, kung may mga taong dapat tayong suportahan, at tulungan din natin yung ating sarili. Hindi yung puro lang tayo magre-reklamo lang na magre-reklamo. Ngayon, kung sakasakaling talagang sobra-sobra na yung ginagawa nito mga abusadong ola, please, pwede naman kayong mag-report sa SEC. At kung medyo talagang matindi yung mga harassment, pwede kayong mag-file ng formal complaint sa PNP o sa NBI Anti-Cybercrime. Okay? Hindi naman po yan sinasara nila yung kanilang pintuan para sa mga dumudulog at humihingi ng tulong para magreklamo sa mga abusadong ola. Lagi niyong tandaan, mas malaki yung batas na nakapaloob sa atin para tayo ay protektahan. Oo, walang nakukulong sa utang, but still, matuturin tayo na kontrolin na huwag nating masyadong ibaon yung sarili natin. Kapag nakita nyo nahihirapan na kayo, huwag nyo nang dagdagan. Huwag na kayo magtapal system. Kasi nagpapain din yung mga ola na yan na mag-o-opera sa inyo, nabibigyan kayo ng ganitong klase ng loan, makutulungan daw kayo, pero ang totoo, it's just a trap para kayo malin lang itong mga abusadong ola, para kayo malugmok. At kuhanan lang kayo ng mga informasyon. Yung mga bagay na dapat ay sa privado, ang ginagawa nila, kinukuha na lang nila yan. At please, huwag nyo nang dagdagan yung problema ninyo. Nakikiusap ako na lakasan nyo ang loob nyo, tapangan nyo yung sarili nyo, at hanggang kaya ninyo, iwasan na lang na mangutang na mangutang. Ipunin nyo na lang mga pambayad kung gusto nyo pambayaran. Kung naharas kayo, it's up to you kung babayaran nyo yan o hindi. Basta tandaan nyo ang golden rule, general rule, ang utang ay utang, dapat bayaran, but still, in the legal ways. The legal settlement, sa tamang paraan lang tayo magbabayad. So sana nakatulong ang video ito para sa mga nade-depress, na stress, may anxieties about sa mga abusadong wala. So, paki-follow na lang po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.